Makakasama po natin ngayon ang RCBC Chief Economist tungkol po dito sa balita na talagang ipinagmamalaki ng ating gobyerno ang upgrade natin. Isa na daw po tayong upper middle income country after 39 years. Sir Michael Ricafort, good morning po. Good morning po, DJ Chacha, Manong Ted, at sa inyong mga taga-subaybay. Nice to be back po. At nice to have you again po. Ito muna po siguro kasi malamang yung mga nakikinig sa atin ngayon, binabasa ko yung comments nila, ang sinasabi nila, upper middle income? Di ko naman nararamdaman yan para lang po mas maintindihan. Kapag sinabi po na ang Pilipinas ay isa ng upper middle income country in layman's term, ano pong ibig sabihin nito? Tumaas po kasi yung kita ng bansa, no? Lalo na pag dinivide yan sa mga mamamayan, no? Yung kasi World Bank po yung nagsabi niyan, credible, no? Tapos ang kita daw ng Pilipinas, yung output, no, yung economic output or yung GDP, gross national product, ay yung napoproduce ng bansa natin, no, in a given year, $4,850. So pag per year, no, ang cut-off po noon 2025. That's equivalent to 300,000 pesos per year. Kada buwan, that's 25,000 pesos. Ayun po yung output o yung productivity ng ekonomiya natin, no? Kasi hindi lang naman tayo yung nasama dyan sa upper middle income. Kumbaga, middle income country tayo, yung estado natin. Dati galing tayo sa lower middle income, matagal, alos 40 years doon, no? So, naiangat tayo sa upper middle income na, no? Nakatawid na tayo doon sa threshold doon sa a little over $4,600 per year. Yung hindi lang naman tayo, pati Vietnam naiangat din, no? Pati yung mga Sri Lanka at iba pa pong mga bansa, no? Yung Vietnam $4,970, no? So mataas ng $120 kaysa sa Pilipinas mga kada taon. Siguro mga ano yun, mga more or less nasa mga around 7,000 pesos. Okay, pero na mas lamang sila per year, no? Ibig sabihin po kasi niyan, that's a whole of country approach. Kasi ang ano po kasi, maganda po yung demographics ng bansa natin. Meaning to say, magmula 2015 or more than 11 years ago, yung majority ng populasyon natin naghahanap buhay na. Kasi populasyon natin, more than 114 million Filipinos. Ang ranking natin in the world is number 12. Imagine niyo po, mahigit kalahati na mga mahigit 50 million Filipinos mula noong 2015, pwede na magtrabaho, pwede nang kumita. Kaya nadagdagan po kasi bata po yung populasyon natin. Average age around 25 years old. Kaya at last na po yung Pilipinas na naka-achieve. Tawag po dyan demographic dividend or demographic sweet spot. Na bilhin nyo, majority, mahigit kalahati ng populasyon, kumikita na. Kaya lumago yung kita ng bansa natin. Ang tanong doon, syempre, ang realidad, nandun pa rin yung poverty incidence, pero pa rin mga mahihirap. No? At pangalawa, isa sa mga realidad din, meron pa rin gap between the rich and the poor. No? Kasi po, ganito yung isa-isayin natin yung detalye. Yung nagpalago ng kita natin, halimbawa, yung mga bagong industriya in recent years. Yung BPO. Ang BPO, nag-i-employ na po yan ng 2 million Filipinos. Ngayon, 2 million. Nung data, 21 years ago, 2004, 100,000 BPO employees lang po. Pero nyo from 100,000 to 2 million, na inyo nadagdag, halos 2 million na Pilipino nakakapagtrabaho na sa BPO. Ang Pilipinas, Arango, number 2 in the world after India sa BPO. Ang share ng Pilipinas sa BPO world market, mga 20%. Ang kinikita ng BPO last year, $40 billion. Ang kita ng BPO this year, estimated $42 billion. 21 years ago, no 2004, ang kita ng BPO, $1 billion lang. So from $1 billion, after 21 years ngayon, magiging $42 billion despite AI. Kaya, nalagpasan pa po ng BPO yung OFW remittances. Ayun po yung pangalawang pillar. OFW remittances. Kasi, ang kinikita ng OFWs per year, more than $40 billion. Ang Pilipinas, ang rango ng Pilipinas sa mundo sa remittances ng foreign workers ng citizens natin, number 4 tayo sa buong mundo. Fourth biggest after India, Mexico, and China. Tayo yung pinakamalaking source ng nurses sa buong mundo.
more than 20% ng nurses na nade-deploy sa buong mundo galing Pilipinas. Ang Pilipinas din yung biggest source ng seafarers, yung mga nagbabarko. About 20 to 25% ng lahat na nagbabarko, maritime workers, mga nasa barko buong mundo, galing Pilipinas. High paying jobs yung mga yan. Ayun din yung, kada region na pinuntahan ko may maritime workers, may seafarers. Kaya ayun yung mga nagdadala ng ating, kaya lumalago yung, may resiliency ko. Baga at ito, yung dalawang sektor na yan, no, dollar earners. May pangatlong dollar earner pa yung tourism. Foreign tourism business, ang kita niyan, record high na $13 billion, no, sa loob ng isang taon. Yung foreign tourist arrivals, mga 5.9 million last year and 2 years ago, no. Okay. Ang Sir, pre-pandemic 7 to 8 million. Sir, Opo, sorry, sige. medyo limited yung time natin. Sorry Mike medyo nag-scatterbrain kami doon sa sa simpleng tanong na napunta nga tayo doon sa mga binabanggit mo na hindi maitatanggi na dapat din natin tangkilikin nga kasi ito'y nagtulong-tulong para iangat ang ating ekonomiya, right Mike, no? Hindi naman hindi natin kinakailangan pong iwaksi yan, ha? Regardless kung nasaan kang kulay ng politika. Opo, ito po ay bunga, ito pong sinasabi na pag-angat natin sa upper middle income country ay bunga po ng pag-unlad ng ekonomiya. Yan po ay klarong-klaro ho naman sa paliwanag nga ni Mike. Pero ito ho, sir, yung disconnect ang sinasabi ni Chacha dito yung disconnect, no? Disconnect sa usapin po na bakit doon sa SWS latest survey, sinasabi po nila, no? Doon po sa self-rated poverty, nitong March lamang, 52% ng mga Pilipino nagsabi na kami mahirap. That's 14.5 million families. Bakit po itong ating trilyon na utang lalo pang lumaki? Ang paniwala ng marami, kung umuunlad tayo, dapat bumababa ang inuutang o lumiliit ang utang tayo, papalaki ng palaki ang utang. At yung pong ating sweldo, maaring sa Metro Manila po ay tumaas pero kung pupuntahan natin ang ibang regions, napakababa po ng sweldo. Yun lang pong disconnect, Sir Mike, ang aming pong gusto malaman. Ba't ganon? Opo, Mr. Manong Ted, kasi meron pa rin talagang kahirapan o poverty. No? Ayun din po yung challenge, yung more inclusive economic growth and development. Maaaring lumago, whole of country, yes, lumago. Kasi mayroong mga sectors na resilient, no? Yung mga binanggit natin kanina, may optionality yung mga kababayan natin. Meron din mga napag-iwanan, yung mga nasa laylayan, no? At ganun din yung gap between the rich and the poor, no? So, halimbawa sa agriculture sector po, Manong Ted, ang employment sa agriculture sector, 20% of all workers in the Philippines. Pero ang ambag ng agriculture, 8% lang. So may disconnect po doon, no? Maring kasi po, kailangan pa talagang anong equalizer? Maring edukasyon, yes. Education is the biggest equalizer, lalo na yung mga STEM courses. At number 2, teknolohiya. Lalo na sa agriculture sector. Ibig sabihin, kailangan pa talaga maging mas productive yung agriculture by using the best technologies. Increased mechanization, higher yielding seeds, para mapalago yung output, no, using the best technologies, greenhouse yan, yung halimbawa yung livestock maraming biik, yung mga poultry maraming sisiw, mabilis lumaki, highly automated, mas marami yung output, mas maraming biik, maraming sisiw, mabilis lumaki, mas malaki yung production, no? Halimbawa kung crops yan, malaki yung output, yung mga higher yielding varieties, no? At malaki yung supply, dadami yung supply, mababa yung cost, mas gaganda yung kita ng magsasaka, no? Kaya yun po yung disconnect doon, no? Yung teknolohiya at yun po talaga yung pwedeng mag-bridge ng gap kahit sa manufacturing, ganun din po, no? Kasi kailangan natin maging competitive, no? Kasi wala pa yung mga high-tech technologies dito sa atin. Ganun din, same principle, using the best technologies at best opportunity going forward. Hopefully makasali tayo sa AI, yung mga rare earths, electric vehicle production and supply, yung Paxilica for the next 2 years na Sir Michael, po dito. Sir Michael, so ang sinasabi nyo po, ganito, kasi nga ang layo ng disconnect from the poverty na meron dito sa Pilipinas compared doon sa etong ang upper middle income country na tayo. Should we celebrate it? Itong pagiging upper middle income country natin, considering na kung ikukumpara po tayo sa ibang mga bansa, halimbawa Vietnam
or yung mga karatig regions natin, tayo po inabot ng 39 years bago po natin ito na-achieve. Well, ano po, yeah, at least it's a milestone. Kumbaga, this is kumbaga long overdue, no? At least nakamit na natin, no? Pero ganun din, meron pa talagang sektor yung kailangan mas inclusive, maramdaman na mas maraming Pilipino yung progress, no? Mag-trickle down especially to the most vulnerable sectors, to the poorest of the poor. Kaya nga po yung nandiyan yung mga intervention programs like for many years ang biggest budget allocation sa education. No, yun po kasi prinsipyo dahil education is the biggest equalizer, no? Nagbibigay ng oportunidad, lalo na kung STEM courses, ayun po yung in demand, no? Pati yung the use of technology is another equalizer kasi yung technology ngayon with AI, yung mga digital businesses and commerce, ayun ang nagpapabilis ng progress din, nagbo-boost ng productivity at sa napakaraming sektor, ayun yung magbo-boost talaga ng output, ng productivity at trabaho, kita, ayun po talaga. Although yung mga Pilipino, may optionality din po. Kaya, yun, kailangan talaga ma-re-emphasize din yun na kung ang mga Pilipino, yeah, merong resiliency, yes, may optionality tayo. Pwede tayong mamili yung hanap buhay dito sa Pilipinas o yung negosyo at pwede rin naman sa overseas at kumita ng dolyar. Nakita naman natin mataas yung dolyar ngayon, no? True enough, parang there are two sides to a story. Maaring yung purchasing power ng peso, di ba yun nga yung based sa statistics, humina dahil nga yung consistent sa pagtaas ng dollar. Dahil 61.50 levels yung dollar, no? Magmula nung gera lang, past 4 months, umakit yung dollar na more than 6%. For the past 4 years, since the Russia-Ukraine war, umakit yung dollar ng 20%. And since yung datos nga na pinapakita in recent months, since 2018, umakit na rin yung dollar from 49 to 61. That's 25%, ayun din yung consistent yun sa reduction of purchasing power ng peso. So, kung may optionality yung mga kababayan natin to kind of bridge that gap and yung to partly address that disconnect, may option sila na kumita in dollars. Okay, At, oo. Sige ayun, po, sila sir. po yung nakikinabang ngayon. Ayan, naiintindihan na po natin ngayon. Gusto pa sana po namin i-explain pa yung ibang mga bagay, kaya lang kulang po tayo sa oras. But thank you so much, sir, for joining us here today. Quickly and briefly, para po ma-explain po itong matter na ito. In short, hindi pa rin talaga, in totality, hindi dapat ipagsaya yung pagiging upper middle class income country natin dahil on the ground, hindi naman siya panararamdaman ng mga tao po sa ngayon. But maraming salamat po once again ang RCBC Chief Economist po natin, Sir Michael Ricafort. Sabi nga po niya mga kapatid, it's a milestone pero marami pang dapat gawin ang ating bansa para po mas maramdaman talaga ito on the ground. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.